Maaaring makita natin na hindi na-impress ang pinakamalaking boss sa tapang na ipinakita ni Cha, at kitang-kita sa mga alipores na nag-aalaga sa lugar na nanginginig sa pakikinig sa kanyang matapang na pahayag. Biglang, may kaguluhan sa pasukan, sabay sigaw ng mga alipores. Si Goshong, labis na gulat, nagtatanong kung ano ba ang nangyayari at bakit sumisigaw ang kanyang mga tauhan parang mga aso. Sila'y pumiit, sa unay wala silang nakita, ngunit bigla nilang narinig ang mga hakbang. Lumabas si Jin, at ang buong kumpol ng mga alipores ay nagulantang sa pagkakakita ng isang bata sa kanilang gitna. Si Cha ay sobrang gulat ding makita siya at agad itong nagtanong kung ano ba talaga ang ginagawa niya roon, saan sinagot lang ni Jin na wala lang siyang dala at bumalik lang siya ng motorsiklo na hiniram. Ewan, literal na wala sa hinagap ni Cha na marinig itong klaseng bagay habang sila'y nasa gitna ng kamatayan. Sa kabilang dako, nang ngumisi ang assistant ni Goshong sa pagkakatanto na kilala ni Cha ang bata, kaya't agad niyang iniutos sa mga alipores na iwasak din si Jin. Ang alipor ay proud na sumunod, at nagsimula ng lumakad patungo sa batang lalaki nang parang siya ay magwawala sa munting bata. Sinabi ni Cha sa kanila na mas mahusay kung pabayaan na lang nila siya, ngunit pilit na pinaninindigan ng assistant na hindi maaaring hayaan si Jin dahil nakita na niya ang lahat. Sumagot si Cha ng mabilis, sinasabi na dapat silang manalangin kay Diyos na sana magpakita ng kabaitan si Jin at pahintulutan sila lumaya, hindi ang kabaligtaran. Wala namang kaalam-alam ang assistant kung ano ang pinagsasabi ng engkanto na ito, ngunit biglang nagising siya ng pagmumulat ni Jin ng isa sa kanyang mga kasama sa isang single na suntok. Sumunod naman si lalaki sa sipa na gumuhit sa binti ng isa pang kasangkot at isang ulo na ikinarape niya. Sinubukan ng isa sa mga gangster na saktan si Jin gamit ang batya mula sa likod, ngunit agad na hinawakan ni Jin ang kamay nito at ipinahamak sa kanyang mukha, iniwan itong duguan. Ang batya ay bumagsak sa sahig. Lubos na namang nagulat si Goshong sa pinakita ni Jin, at ngingiti lang si Cha, sinasabing kasalanan nila kung bakit hindi sila nakinig noon pa. Nagdagdag siya na kahit man si Cha mismo ay matapang, hindi siya mananalo sa batang iyon. Simple lang na iniutos ng Big Chi sa mga kasama niya na talunin si Jin, at agad silang dumaan sa kanya. Ngunit katulad ng dati, si Jin ay naalis nang hindi nagpapakahirap. Inilulubog niya sila, na nagpapakita na parang mga baguhan sa proseso. Nang mabuisit na ang pinuno, sumisigaw siya sa kanyang mga tauhan na itigil ang pagpapalabas na talunin sila ng munting tigasin, ngunit biglang tumahimik siya nang makita niya si Cha na papalapit sa kanya. Sa puntong ito, sigurado na si Goshong na lalo pang magiging magulo para sa kanya. Hindi matagal pagkatapos, nasa sahig na ang pinuno at ang kanyang mga tauhan, tila pinaghalikan na nila ang lupa, habang nakahiga si Cha sa likod, lubos na pagod. Lumalakad patungo sa kanya si Jin, at nang tumingin si Cha, nakita niya ang pinsala ng labanan. Mga taong nagkalat sa paligid na parang mga itinapon na balot, kasama si Jin na nagtatagumpay. Bumubuka ang labasan, sinasabing sa isang formal na paraan na binayaran na ni Cha ang kanyang bayad. Napashock si Cha at patuloy pa rin siyang nagtatanong kung paano hinakap pa rin ng bata ang parehong kabulukan matapos ang lahat ng ito. Kaya tinanong niya kung iniligtas ba ni Jin ang kanyang kapatid. Kalmadong sumagot si Jin na oo, at ito'y dahil sa tulong ni Cha. Ang susunod na eksena ay lumilipat sa isang kwarto sa ospital kung saan biglang nagising ang isa sa mga tauhan ni Cha. Habang siya'y tumitingin-tiningin, nakita niya si Cha sa kabilang dulo ng kwarto, buong-buong na at nilagyan ng mga pampatibay, ngunit maliwanag pa rin na sa masamang kalagayan. Nabigla ang alalay nang makita ang kanyang amo doon, at si Cha agad na sinasabi sa kanya na huwag itong tawaging boss, habang nasa ospital sila. Nalilito, tinanong ng Junior kung paano napadpad ang kanilang boss doon. Sa pasimpleng tono, sinabi ni Cha na nasaktan siya at sumakay lang ng taxi para magpagamot. Napakiusapan ng alalay sa tungkol kay Goshong at sa iba pang alalay. Sa walang pakialam na pag-angat ng balikat, sinabi ni Cha na inasikaso niya silang lahat. Hindi makapaniwala ang Junior at tinawag itong panloloko, kaya napaikan ng Senior at nagtanong kung bakit iniisip ng Junior na magsisinungaling siya. Nagmungkahi ang alalay na baka dahil sa hiya siya na aminin na tinadyakan siya ni Goshong. Nagtanong si Cha kung nakita niya si Jin kahapon. Nagtampo ang Junior at kinumpirma na ngaong makita niya ito. Isinalaysay pa niya na inatake siya ng kalaban habang lalabas siya ng club, at matapos masugitan ng malubha,
Nakita niya si Jean at sinugod ito. Sumugod siya kay Jean ng galit, pero pagkatanggap pa lamang ng unang sipa, siya ay nawala ng malay at hindi na siya naitandaan ang iba pa. Inilarawan ng boss na maaaring pinatulog siya ni Jean para dalhin siya sa ospital. Isinalaysay ni Cha na sa loob ng club, siya ay napakulong ng kanyang nararamdaman. Ang dami talaga ng mga kalaban. Noon dumating si Jean, inayos niya silang lahat ng ilang segundo lang, saka sabi niya sa kanila na bayad na ang utang niya bago siya umalis ng walang hanggan. Nakita ng alalay na napakakabilis at astig ng ginawa ni Jean, sobrang cool talaga. Sang-ayon naman ang nakatatanda, kinikilala niya na talaga namang napaka-impresibo si Jean. Tinanong ng alalay ang boss kung may alam ba siya sino talaga ang batang yon. Nilinaw ng nakatatanda na sinasabi lang ni Jean na normal na teenager lang siya, kaya siguro dapat natin sundin ang sinasabi niya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang bowl ang gupit na diretso sa direksyon ni Jean, at madali niyang nahuli yun. Agad na inanunsyo ng referee na handball ito, na nag-iwan sa lahat ng nasa playground na sobrang gulat. Nainis ang kaibigan niya, at pinaalalahanan si Jean na hindi dapat niya hawakan ng bola dahil hindi siya goalkeeper. Naguluhan si Jean kung bakit siya nasita, pero humingi pa rin siya ng paumanhin. Biglang tumunog ang bell, at tawag na ng mga kaibigan ni Jean, tinanong sila kung may oras ba siya para makisama dahil ngayon lang daw walang leksyon si Yung Chan pagkatapos ng eskwelahan, at nagplaplano sila maglaro ng video game. Sinabihan nila si Jean na sila na muna at aabutan na lang niya, sige, sasamahan kita. Magkikita sila sa lugar mamaya, sapagkat kailangan muna niyang samahan ang kanyang kapatid pauwi. Medyo naguluhan ang mga kaibigan niya at nagtatanong kung nagsisimula na namang magbantay ng kapatid si Jean. Ipinaliwanag ni Jean na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid nitong mga nakaraang araw. Nagpasya si Blondie na mag-iwan ng puwang para kay Jean, habang nakahanda namang umalis si Daeon sa kanyang klase. Iniisip niya na magluto ng kimchi stew para kay Jean dahil gustong-gusto niya ito noong huli. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung kaya ni Jean ang maanghang na pagkain, kaya iniisip niyang magluto na lang ng mas mild na soybean paste stew. Bigla niyang narinig ang sigaw ng kasiyahan mula sa ibang mga babae sa kanyang klase. Nagkatipon ang lahat malapit sa bintana, pinupuri si Jean. Mayroong nakakita sa kanyang gwapo, habang ang iba naman ay umaasa na maging boyfriend siya. Lumapit pa nga sa pagtanong sa kapatid ni Daeon kung may nililigawan na ito. Nagulat si Daeon sa sobra nilang excitement tungkol sa kanyang kapatid kaya medyo nag-aalangan, pero sa huli ay sinabi na lang niya na may nabanggit siya na walang kinakasamang iba. Habang nagmamadali ang mga babae pabalik sa bintana, ngumiti si Daeon ng bahagya, malinaw na masaya na kilala siya ang kanyang kapatid sa mga babae. Habang naglalakad palabas ng paaralan, nagtataka siya kung bakit wala pang kinakarelasyon si Jean. Napagtanto ni Daeon na medyo kinukulang si Jean sa pakikitungo sa kanya bilang nobyo, at baka wala talagang interes sa babae. Biglang naririnig niya ang ilang boses malapit sa kanya at nadiskubring si Jean pala yun kasama ang kanyang mga kaibigan. Gulat na gulat, agad siyang nagsikap batiin sila ng maayos. Napangiti ang isang mahiyain na kasama sa kanyang kakatean, at simpleng kumaway bilang tugon sa pagbati ni Daeon. Nagpasya ang mga lalaki na magpunta sa game room, inaasahang sasamahan sila ni Jean doon. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni Daeon kung kasama si Jean sa kanyang mga kaibigan. Kinumpirma ni Jean na oo, pero idinagdag na dadaan muna siya sa bahay. Nang tanungin kung dahil ba sa kanya ito, ipinaliwanag ni Jean na iniwan niya lang ang kanyang bagay sa bahay. Pero patuloy pa rin ang insistensya ni Daeon na maglakad na lang siya pauwi mag-isa dahil maaliwalas pa sa labas. Gayunpaman, sinabi ni Jean na talagang kailangan niyang kunin ang iniwan niya sa bahay. Itinuro ni Daeon na hindi na niya kailangang magbigay ng kahit na anong pabor ang ginagawa ni Jean para sa kanya, tulad ng sa pagtanggi niyang may kasamang security si Yuna. Ang gusto niya lang ay mabuhay ng normal. Tahimik na sumagot si Jean, pero sumang-ayon sa kanyang hiling, sinabing gagawin niya ayon sa gusto niya, bagaman inirerekomenda pa rin na minsan ay maglakad silang magkasama pauwi. Nanggigil si Daeon, sinasabi na sobra-sobra ang pag-aalala ni Jean. Pero ipinaliwanag ni Jean na hindi lang siya nag-aalala, talagang na-enjoy niya ang kanilang mga lakaran. Sa huli, pumayag din siya na magpatuloy sa kanilang paglalakad. Habang naglalakad sila, biglang tumigil si Jean nang makita niya ang parehong babae na may itim na buhok na inaakala nating kapatid ni Yuna.
Ano pa man, binati si Jin ng babae, ngunit hindi siya nagpansin sa pagbati nito. Samantala, ganap na walang kaalam-alam si Daeon tungkol sa babae na may itim na buhok. Pagkatapos, nagpanggap ang babae na pansinin si Daeon sa unang pagkakataon, pumihit sa labis na concerned na mukha at sinabi na siya siguro ang taong lubhang naapektuhan dahil sa pagdukot kay Yuna. Labis na nalilito na si Daeon at nagtanong kung sino siya. Nagpakilala ang babae bilang pinsan ni Yuna at sinabi na narito siya upang pasalamatan si Daeon sa tulong kay Yuna at inialok na tratuhin siya ng hapunan kung may oras siya. Diniin itong tanggihan ni Jin, ipinaliwanag na nagpasalamat na si Yuna personal, kaya't hindi na kailangan para sa estranghero na magmakaawa pa. Labis na naguguluhan ang babae sa kanyang kabosohan ngunit patuloy pa rin siya sa usapan, sinasabing may kapalit na maaaring makinabang silang dalawa. Muling tumanggi ng mariin si Jin, sinasabi na wala siyang interes. Nagsimula na siyang maglakad na patungo. Iniwan niyang nagmumura ang aroganteng babae habang lumalayo siya. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, siguraduhin ni Daeon na bumaba ang kanyang ulo at magbigay ng huling polite na pagngiti. Samantalang galit na galit ang babae at nagtanong ang kanyang guarda kung dapat bang bawiin siya ng puwersa, ngunit sinabi ng babae na hindi. Mukhang mas nasaktan ang ego niya kaysa iniisip natin at halos sumabog na siya sa galit. Sunod, nasa gaming room tayo kung saan nakatutok ang lahat sa kanilang mga TV screen. Habang silang lahat ay busog na nabubuhay sa kanilang laro, napagpasyahan ni Yamcha na oras na para dumumi. Habang papunta siya sa pasilyo, bigla siyang nakabangga sa isang mayabang na punk. Agad na nagbabanta ang lalaking ito kay Yamcha, sumisigaw na dapat mag-ingat siya sa kanyang paglalakad. Si Yamcha, kawawa naman, halos kinakabahan at nasubsob na lang ng paumanhin. Ngunit hindi pa tapos si Mr. Kaki. Iikot na siya at hahampasin si Yamcha sa mukha. Sa tamang oras, biglang sumulpot si Jaehong at sinagip ang kanyang kaibigan mula sa paghahampas. Naglakad ng mayabang si Jaehong, sinasabihan ng mayabang na punk na tanggapin na lang ang pangyayari, dahil walang dahilan para makipag-iskandalo sa isang simpleng pagbangga ng balikat. Agad niyang daron ang piraso ng lollipop na kanyang dinesisyonan. Saka nagtitigan ng punk at sinabihan siya na huwag silang tawaging mga duwag. Napansin ni Jaehong na kinakabahan si Punk sa kanyang matalim na tingin kaya patuloy pa rin siyang tinitigan at tinanong kung bakit ito ganoon na lang sumisinghot-singhot. Nang lubos ng matimid ang Punk, umalis na rin ito na may konting dangal pa. Nang magpahinga si Jaehong ng hininga, kita sa kanya ang kaligayahan. Samantalang si Yamcha ay tila nagugulat pa rin, nakatitig sa kanyang kaibigan at nag-iisip sa mga pangyayari. Medyo nakakagulat sa kanya dahil dati ay si Jaehong ang nambubuli sa kanya, ngayon naman siya na ang nagligtas sa kanya. Sinabi ni Orangehead sa kanila na mas mabuti raw ay magmadali sila baka maistorbo sila ni Hyukjin kung late sila. Kaya nagtungo sila papunta sa banyo, habang hindi pa rin makapaniwala si Yamcha na itong lalaking ito ang nagligtas sa kanya. Nang sila'y bumalik, tanong ni Hyukjin kung bakit ang tagal ng pagtae. Ipinaliwanag ni Orangehead na may isang hanggal na nagpilitang guluhin si Yamcha. Nagulumihanan si Hyukjin at agad itong nagtanong kung sino yun. Sinabi ni Orangehead na yung taong nakasuot ng Go-Sock-Tech uniform. Lumapit si Blondie kay Yamcha. Tinignan kung okay siya. Ang mahiyain na lalaki ay simpleng sumagot na okay lang siya, dahil wala namang nangyari mula nang makialam si Jaehong sa tamang oras. Sinabi ni Orangehead na panahon na para sumabak na lang sa laro. Subalit biglang pumasok sa gaming room ang isang grupo ng maingay na tao. Pareho pala sila ng lalaking siniko ni Jaehong kanina, at dala niya ang kanyang mga kasamahan upang maghayganti sa kababaan ng loob. Si Hyukjin ay lubos na nakatutok sa kanyang laro, at hindi napansin na may mga tao sa kaliwang balikat niya. Nang sa wakas siya'y tumingin, nakita niya ang isang grupo ng mga ganid na nakatayo sa tabi niya, at ang leader ng gang ay agad na sinabihan siya na lumabas. Parehong sina Hyukjin at Jaehong ay na-realize na magiging seryoso na ang sitwasyon, at si Yamcha ay kinakabahan, takot sa naiisip sa mga susunod na mangyayari. Nang lumabas sila, nanlalamig si Yamcha sa takot, lubos na natatakot dahil sa kanya raw nagsimula ang gulo. Sinimula ng mayabang na lalaki noong una ang magyabang kung paano si Orangehead ay puro salita lang at walang aksyon, sinasabing madali lang siyang durugin kasama ang kanyang kaibigan. Pero hindi back down si Orangehead.
Kinutya niya ang mayabang na lalaki, binabanggit kung paanong siya'y natatakot at tahimik na umalis kanina. Umalis lang siya at bumalik kasama ang kanyang mga kasamahang lapdog. Hindi pinalampas ng mayabang na lalaki ang suntok at nagalit. Sumubok siyang manuntok kay Orangehead, ngunit agad na umiwas si Jae-hang at ipinarating ng isang malupit na suntok sa mukha ng mayabang na lalaki na siya ang boss. Umurong ang mayabang na pinuno, at si Yang Chan naman ay halos nagpapanik, naniniwalang kasalanan niya itong lahat. Dito pumasyal si Jae-hang, sinabihan ng takot na kaibigan na hindi niya dapat maramdaman ang pagkakasala sa anumang bagay dahil ang mga gagawang iyon ang dapat humingi ng tawad. Tumunaw sa puso ni Yang Chan ang mga salitang iyon, dahil nakakapanindig balahibo makita ang kanyang kaibigang astig habang nagsasalita. Ngunit biglang sumali si Hyukjin, sinabing parehas lang sa linya ni Jin dati, at pati pa sa pagkasabi ni Jae-hang ay pareho rin ang enerhiya. Biro niya na halos kinopya lang niya si Jin, at ngayon parang kailangan niyang mag-bleach ng mata pagkatapos makakita ng kanyang kaibigang copycat. Namumula si Orangehead, napakahiya, at kinumpirma na ang gwapo talaga ni Jin nung sinabi niya ang mga salita na yon kaya hango na hango sa isip niya. At hindi niya maiwasang paulit-ulit ito. Habang ang tatlo ay abala sa kanilang pagtatalo, pansamantala nilang nakalimutan na sila ay talagang harap-harapan sa isang gang, at sila ay labis na abala upang magbigay pansin sa mga tao. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga utusang ito ay sumugod sa kanila, sapagkat hindi sila narito upang basta-basta lamang baliwalain sa gitna ng laban. Ang Orangehead ay nagtayo sa kanyang lugar. Agad na tinamaan niya ng malakas na sipa sa tiyan ang isa sa mga taksil, na nagpadapa sa kanya. Sinubukan ng isa pang tao na sumuntok sa kanya, ngunit sinagot ni Orangehead ng brutal na suntok, na nagpabagsak sa kanya. Si Yang Chan, na hindi gaanong magaling sa pakikipaglaban, ay halos nangangamba sa tabi, hindi tiyak kung ano ang gagawin. Ngunit si Hyukjin, ay nasa labas ng alerto, sa laban mode, na nagsisibak ng mga tao kaliwat kanan. Siya ay lumingon kay Yang Chan at sinabihan ito na manatili sa likuran at manood lamang. Sumang-ayon si Orangehead, na pinapanto na bagamat maaaring propesyonal na manlalaro si Yang Chan, siya ay wala sa kanyang elemento sa labang ito, kaya't sila ay may kontrol sa sitwasyon. Lubos na napabilib si Yang Chan sa nangyari. Hindi niya masakiyan na sila ay lumalaban ng dahil sa kanya, at gayunpaman, sinasabi nila sa kanya na. Sinabi niya sa kanya na manatili sa likod. Napapaliit at nagugulat ang mga masasamang loob sa lupa matapos pagulungin ng malupit. Habang ang ating mga kasama, sa kabilang banda, ay unti-unti nang nahihirapan, pagod sa laban at kulang sa bilang. Sa huli, nakatanggap si Jae-hang ng matinding suntok sa tiyan at ramdam ang kirot. Sigurado siyang nasa malaking alanganin dahil patungo na ang arogante na lalaki na sasampal sa kanya. Subalit bago maitaas ang sampal, tumalon si Yang Chan patungo sa arogante, hawak-hawakan ito na parabang natagpuan ang kanyang kapatid na ulirang. Pareho silang bumagsak sa lupa, at sinimula ng arogante na itulak si Yang Chan palayo, ngunit mahigpit na humawak si Yang Chan sa kabila ng takot. Doon kumapkap si Orangehead ng pagkakataon at binato ng suntok ang kanyang paa, nagdulot ng napakalaking suntok sa ulo ng aroganteng lalaki. Ang epekto ay nag-iwan kay Yang Chan ng kaunting pagluha mula sa sobrang karumal-dumal na kanyang napanood, isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Matayog na nakatayo si Orangehead, tila isang boss pagkatapos bigyan ng aroganteng lalaki ng huling sipa. Siya ay tumingin sa taong maliwanag na nadapa na. Hindi mapigil ang humirit si Hyukjin kay Orangehead, binabanggit kung paano kailangan pang makialam ni Yang Chan upang iligtas ang araw. Agad na nahiya si Orangehead at nagdepensa siya, sabi niya post lang niya sana ang lalaking yun mag-isa. Lumilingon sila kay Yang Chan, na halos umiiyak na. Agad tinanong ni Orangehead kung okay siya. Agad naman itong nagpaliwanag na okay siya at humingi ng paumanhin sa abalang dinulot niya. Lumipat ang eksena sa ating bata na wakas ay nakarating sa silid-laro, pero wala na itong nakita. Sumubok siyang tawagan ng mga kaibigan niya, pero walang sumagot. Bigla na lang, may narinig siyang tumatawag sa kanya. Lumilingon siya at nakita ang mga kaibigan niya, na masayang nagsasabi na nalampasan niya ang lahat ng aksyon. Nagsimula naman ang mga beta bullies na magjakte kung paano nila naipanalo ang ilang Ghost Yak Tech guys. Pumasok sila, at habang umaakyat sa hagdanan, ipinaalam nila kay Jin na bagaman hindi niya kilala ang mga Ghost Yak Tech guys, matitindi sila,
pero hindi sapat laban sa kanila. Pagpasok nila sa silid-laro, nabigla sila nang makita ang maraming taong nakahandusay sa lupa. Namangha ang mga beta lackeys sa nangyari at agad na nagtanong kung sino ang nagpatamba sa lahat ng Ghost Yak Tech guys. Sinabi na lang ng ating bata na hinahanap niya lang ang lahat at bigla siyang sinalubong ng mga ito nang makita ang uniforme niya. Napakagulat ng tatlo nang malaman na siya ang nagpadapa sa mga ito. Siya ang nagtanggol laban sa lahat ng mga lalaking ito ng mag-isa. Matapos ang kanilang walang kabuluhang saya sa arcades, lumabas ang grupo upang bumili ng pagkain. Dala ng mga bully na beta ang paboritong pagkain ni Yang Chan, ngunit nakalimutan ni Orangehead ang inumin kaya't agad siyang nagpasya na bumili nito. Sinamahan sana siya ni Yang Chan, ngunit tumanggi si Orangehead. Habang kumakain sila, naging masaya si Hyukjin at tinawanan ang pagtatalo nila sa mga tauhan ng Ghost Yak Tech. Sumang-ayon si Orangehead, sinabi na pumasok ang mga tauhan na may pakiramdam na matapang ngunit nauwi sa pagkatalo. Samantala, tinitigan ng ating bata ang tuna mayo na pagkain na walang kaalam-alam kung paano uumpisahan. Tinutukan niya si Jaehang habang iniipit at hinahango ang seal at kinukuha ang chicherya mula sa balot nito. Ginayakan niya si Jaehang at sinimulan ding kumagit. Habang kumakain, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung sino ang nagsimula ng away. Pinaliwanag ni Jaehang na isa sa mga tauhan ang nanggulo kay Yang Chan sa labas ng silid kwento, na nagudyok sa buong insidente. Binantayan ng ating bata ang kanyang mahiyain na kaibigan, tanungin kung okay lang siya. Sinabi ng kaibigan na okay lang siya, dahil tumulong na dumating si Jaehang upang iligtas siya sa tamang oras. Pagkatapos ay nagbigay ng payo si Orangehead, sinabing kay Yang Chan na sa ganitong mga sitwasyon, hindi dapat umurong. Mukhang medyo nalilito si Yang Chan sa naririnig niya. Kaya ipinaliwanag ni Orangehead na hindi mo dapat ipakita ang takot mo sa harap ng isang abusado. Kailangan mong ipakita na handa ka sa anuman, o gagamitin lang nila ang takot mo laban sa iyo. Sang-ayon si Hyukjin, sinasabing kailangan mong ipakita na hindi ka pumapayag sa kabulastugan, o babaliwalain ka lang nila. Nagtanong si Yang Chan kung siya ay mabatukan. Basta lang itinuro lang ni Orangehead na subukan nila siyang batukan kahit na natatakot siya. Pero nag-aalala si Yang Chan baka lalong inabuso sila. Sang-ayon si Orangehead, pero binanggit niya na kung hindi mo ipagtatanggol ang iyong sarili, mas titignan ka lang nila bilang mahina, at mas masahol pa yon kaysa sa mapagpahiya. Nadagdagan din ang opinyon ni Hyukjin, sinasabi na nakita na niya itong diskarteng ito na gumana noon dahil walang gustong magkaabala. Karaniwan, ang mga abusado ay pumipili sa mga tahimik na hindi sumasalita. Nanatiling tahimik si Yang Chan, mukhang napagtanto na palagi siyang inaapi dahil hindi siya lumalaban para sa kanyang sarili. Habang sila'y nag-uusap, patuloy na kumakain ang ating batang lalaki ng kanyang masarap na pagkain. Pagkatapos, ang eksena ay lumilipat pabalik sa kanyang nakaraan, kung saan sa halip na masarap na pagkain, stuck siya sa isang pangkaraniwang curry at piraso ng tuyong tinapay. Sa oras na yon, wala siyang choice kundi kainin yon. Mas naging masama pa dahil laging may matitibay na lalaki sa paligid niya. Nang aapi ng mahina at nagnanakaw ng pagkain nila. Isang araw, hinamon siya ng mayabang na lalaki na ibigay sa kanya ang kanyang pagkain, ngunit hindi tinanggap ni Jin yun, kaya lumaban siya at iniwan ng isang nakakadiring kaguluhang. Namamahala sa kanya ang kanyang alaala at nagpapaisip kung paano paulit-ulit na ang parehong padrino ng mga matapang sa mahihina ay tila nangyayari sa kanyang nakaraan at kasalukuyang mga sitwasyon. Dito, nang matapang na ipahayag ni Yang Chan na ayaw niya pareho ng mga beta bullies. Nanggatulog ang dalawang mandurukot sa kanilang pagkain, hawak ang kanilang hininga dahil narinig ito. Patuloy si Yang Chan, sinasabi na kinaiinisan niya sila dahil nang aapi sila ng mga bata sa klase, kasama na siya. Nagmukha curious si Orangehead at nagtatanong kung kailan sila nang aapi ng sinuman. Tiningnan niya na minsan lang sila nagbibiruan, wala nang iba. Sumang-ayon din ng Blondie, sinasabi na hindi nila sinasaktan ang kahit sino sa klase o pinapagawa sa kanila ang marurumi nilang gawaing iyon. Ikumpara sa ilang lalaki, tulad ni Giso Kim. Parang mga santo talaga sila. Pero si Yang Chan ay matatag, sinasabi niya na kahit nagbibiro lang o naglalaro ng malakas ang mga ito, para pa ring anyo ng karahasan sa iba. Nagulat ang mga beta bully dahil hindi nila sigurado kung anong iisipin tungkol dito.
Patuloy si Yang Chan sa pagsasalita, ipinaliliwanag na pareho pa rin ang uri ng karahasan kahit gaano kaliit o kalaki ito. Galit siya sa kanila dahil sa kanilang kalupitan na walang kahit kaunting pagsisisi. Nang matapos siya magsalita, binanggit niya na dahil sinabihan siya ng mga beta bully na ipagtanggol ang sarili, ibinuhos niya ang lahat ng nararamdaman para subukan ito. Napakagulat mga beta bully sa sinabi ni Yang Chan. Nawawala ang lalaking blonde at sinabi na wala pa siyang naririnig na ganoon dati. Hindi niya napagtanto na maaaring ganun tingnan ng iba ang kanilang mga aksyon at iniisip niya lang sila'y biro lang. Sumang-ayon din ang isa pa nilang kasama, sinasabi na akala nila okay lang dahil hindi sila gaanong masama kumpara sa iba. Si Yang Chan, na may kaba pa rin, ipinaliwanag na siya ay nagulat kung gaano kaibig ang mga beta bully sa kanya noong nagkasama sila. Hula niya, hindi nila napagtanto na ang kanilang ginagawa ay anyo ng pang-aapi. Nangangailangan ng tulong ang Orange Head upang maayos ang nangyari. Humihingi ng paumanhin. Humihingi rin ng tawad ang babaeng blonde. Inaamin na hindi nila alam kung paano ayusin ang gusot ngunit nais lamang nilang magpakumbaba. Samantalang ang ating batang lalaki ay patuloy na naglalaro sa kanyang pagkain. Nang tanggalin niya ang balat ng kanyang munting bola ng kanin, nahulog ito sa lupa at siya'y lubos na nadidismaya sa pagkasira ng kanyang pagkain. Hindi talaga alam ng kanyang mga kaibigan kung paano tutugan at nagwawala sila nang siya'y subukang kainin ang bola ng kanin pagkatapos niyang kunin ito. Sa makulay na puso ng lungsod, naririto tayo muli sa korporasyon ng SW. Doon, nakikita natin ang parehong babae na nagpapanggap bilang pinsang babae ni Yona na nakaupo sa kanyang mesa. Bigla, papasok si Yona sa silid, maliwanag na galit, at siya'y sumisigaw sa pangalan ng babae, si Jie. Ngumiti ang mapanlait na babae kay Yona nang ito'y tingnan, ngunit bago pa man siya magawa ng marami, tinigilan siya ni Yona ng matitinding tono, na humihiling na malaman kung nakipagkita siya kay Jin kamakailan. Sinubukan ni Jie na magpakakul at ipinaalala kay Yona na siya mismo ang nag-iimbestiga sa background ni Jin dahil siya'y may pag-aalinlangan sa kanya. Inaamin ni Yona na siya nga ay nag-imbestiga kay Jin ngunit ipinangako niya rito na hindi niya ito susundan pa. Ngayon, ipinapakiusap niya rin kay Jie na itigil na ang panunumbat sa ating batang lalaki. Itinaas ni Jie ang kanyang sinulyapan ni Jie si Yona, nagtaas ng kilay, at pinapaalalahanan nito na hindi niya dapat kalimutan ang uri ng mundo na kanilang ginagalawan, lalo na't may naganap ng pagdukot kamakailan. Kaya't malinaw na ipinahayag niya na hindi sila magtatake ng anumang panganib, at ang pinagmulan ng batang lalaki ay malaking alalahanin. Tumutol si Yona na sangkot si Jin sa anumang kamalasang kamakailan, ngunit agad na nakialam si Jie. Sinasabing dahil tumulong si Jin sa isang rescue ay hindi ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan na siya. Nakiisa rin ang manager ni Jie, pinapansin na isang malaking isyu ang pagkakakilanlan ni Jin para sa paaralan. Binibigyang diin nila na hindi dapat tinanggap ng isang paaralan na may kaugnayan sa SW Corporation ang isang estudyanteng may peking record, at malinaw nilang ipinahayag na hindi nila ito pagsasawalang baalan. Namumutla si Yona sa galit habang ngumingiti lang si Jie na may bahagyang kasiyahan. Ipinaliwanag niya na maaaring makatanggap sila ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Mausisa, nagtanong si Yona kung anong uri ng balita ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ng manager ni Jie na ipinagbawal ang mga record ni Jin, kaya't kinailangan nilang makipag-ugnayan sa mga pinakamataas sa kanilang network upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Tiningnan ni Jie si Yona nang may hamon ng ngiti, nagtatanong kung hindi ba siya na-inquisitive tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jin. Nang mahigpit na itinuro si Yona, itinanong niya kay Yona kung hindi ba siya curious sa tunay na pagkakakilanlan ni Jin. Sinabi ni Jie na hindi siya nag-aalala, binigyang diin na si Jin ang kanyang iniligtas, na sapat na para sa kanya. Biglang may tumawag sa telepono, kumuha ng pansin ng lahat. Lumapad ang ngiti ni Jie habang sinabi niya na oras na para sa kanilang lahat na marinig ang balita ng sabay-sabay. Sinagot niya ang tawag, at ibinalita ng tumawag na may balita silang ipararating. Habang nag-aabang si Yona ng may kaba, ipinahayag ni Jie ang pag-asa na sana ay magbigay ng impormasyon ang tumawag tungkol sa pagkakakilanlan ni Jin. Sinabi ng tumawag na napagpasyahan ng mga boss na ang SW Corporation ay dapat magpigil sa anumang pagtatanong pa tungkol kay Jin. Dahil sa pahayag na yun, kitang-kita ang pagkaputla ni Jie, at nagulat din ang mga gwardya.
Sumabog ang kanyang frustrasyon, at sinimulan niyang sigawan ng tumawag, nagmamatuwid kung paano daw nila mapapalampas na lang ang isyong ito. Nilinaw ng tumawag na dahil sa matagal ng ugnayang magkasama ang SW Corporation at ang gobyerno, napagpasyahan nilang ituring na lang ito. Inihayag ng tumawag na ang dahilan kung bakit hiwalay si Jean sa kanyang pamilya ay dahil sa di makatarungang pagbagsak ng eroplano, at siya'y isang binata lamang na bumalik sa kanyang tahanan. Binigyang diin nila na mas mabuti na hayaan siyang mabuhay ng payapa nang walang karagdagang pag-iimbestiga. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Yona kasama ang kanyang tagapag-alaga, kumuha ng pansin ng lahat, kasama na ang mga lalaki natin na sobrang curious makita silang muli matapos ang napakahabang panahon. Biglang tumingin si Yona sa kanila ng diretso, na nagpangamba kay Yang Chan. Lumapit siya sa kanya at simpleng nagtanong kung si Jean ay wala sa paaralan ngayon. Habang si Yang Chan ay naghahanap sa paligid para kay Jean, ipinaliwanag ni Jean na kamakailan lang ito dito pero tinawag sa opisina ilang sandali na ang nakakaraan. Habang nagpapahinga si Yona at ang kanyang tagapag-alaga, Sokju, sa kanilang mga upuan, ibinunyag ng tagapag-alaga na andyan mismo sa paaralan ang chairman. Nagulat si Yona nang malaman na nasa paaralan ang kanyang lolo, at nagtataka kung bakit hindi niya siya inabisuhan tungkol sa kanyang pagbisita, at kung baka nagtungo nga si Jin sa opisina upang makipagkita sa kanya. Sa opisina, sa wakas ay nakilala na natin ang matandang lalaki na napakarami ng kwento tungkol sa kanya. Lubos siyang natuwa na sa wakas ay makita na niya ng personal ang ating lalaki, lalo na't dati itong tumanggi sa pagkikita, kaya't pumunta siya ng sarili upang pasalamatan ito sa pagligtas ni Yona. Sinabi ng ating lalaki na wala ng pangangailangan para sa pasasalamat. Siya'y nagmamadali lamang na iligtas ang kanyang kapatidang babae, at si Yona ay bigla na lang nandoon. Ang matandang lalaki, nakita niya na alam niya, pero gustong-gusto pa rin niyang batiin ang matanda sa pag-save sa kanyang apo at humingi ng paumanhin sa pag-impluwensya sa kanyang kapatid. Linawin ulit ng aming batang lalaki ang lahat, ipinaalam sa matanda na hindi na niya kailangang mag-alala dahil humingi na ng paumanhin si Yona. Tahimik ang matanda matapos marinig ito, at sinimulan ng aming batang lalaki ang pagtungo sa silid-aralan. Doon na nagtanong ang lolo kung gusto niyang maging bodyguard ni Yona. Hinding-hindi nakapagtataka, mariin niyang tinanggihan at ipinaliwanag na hindi kaya ng isang karaniwang teenager tulad niya ang ganitong responsibilidad. Ipinaalala ng matanda sa aming batang lalaki na ang isang karaniwang teenager ay hindi talaga kayang harapin ng isang grupo ng kidnappers na binubuo ng dating mga sundalong special forces. Binigyang diin ni Jean na mayroong internal security team na 24 hanggang 7 na nagbabantay kay Yona. Sumang-ayon ang matanda, pero sinabi na hindi pwedeng palaging kasama ito sa kanya sa eskwelahan, at bukod pa ay hindi rin siya makakapagnormal na mabuhay kung lagi siyang sinusundan ng team. Ipinaliwanag niya na si Sokju ang responsable sa kanyang seguridad, pero sa kamakailang pangyayari ay napagtanto niya na hindi siya ang tamang tao upang protektahan siya, kaya iniisip niyang ibigay ang trabaho sa aming batang lalaki. Nagsimula nang lumakad si Jean palayo, sinasabi niya na hindi niya matutulungan. Biglang nanahimik ang matandang lalaki ng sandali, at saka niya sinabi na hindi lang siya nandito upang pasalamatan si Jean sa pagligtas kay Yona. Gusto rin niyang pasalamatan si Jean para sa ginawa niya 3 taon na ang nakalilipas. Kapag narinig ito ni Jean, biglang nagpatigil siya at mabilis na bumalik patungo sa matandang lalaki. Patuloy na nagpapasalamat ang matandang lalaki, sinasabi niya na matagal na niyang gustong ipahayag ang kanyang pasasalamat dahil kung hindi sa mga pagsisikap ni Jean, hindi niya muling makikita ang kanyang anak bago ito pumanaw. Malinaw kay Jean na naaalala niya ang pinag-uusapan ng matanda, ngunit nananatili siyang walang pakialam, sinasabi na trabaho lang ito. Sinasabi ng matandang lalaki na ito ay isang delikadong trabaho na walang ibang gustong kunin. Dahil sa tagumpay ni Jean sa misyon, naging posible para sa kanya na makita muli ang kanyang anak, at madalas na binanggit ng kanyang anak si Jean. Iniulat ng matandang lalaki na nag-aalala ang kanyang anak, at hiningi sa kanya na alamin kung bakit naging isang mandirigma si Jean. Kaya, sinubukan ng matandang lalaki na alamin kung saan si Jean ngunit walang makuhang impormasyon. Ngayon, tila ito'y tadhana, sila ay harap-harapan, at idinagdag niya na si Yona ang kanyang anak na babae. Biglang bumalik sa kanyang isipan si Jean sa nakaraan, na naalala ang lalaki. Mentionang na may isang anak sa kanyang edad.
Pero ipinapaliwanag ni Jean na hindi siya pwedeng maging bodyguard ni Yona. Gayunpaman, idinagdag niya na hindi siya magwawalang halaga kung may mangyari sa kanya. Medyo nagulat ang matanda, pero ngumiti at sinabi na sapat na yun. Sinabi pa niya na may isa pang bagay na nais niyang hilingin. Binanggit niya na gusto niyang marinig ang mga saloobin ni Jean sa security team sa SW. Nagtanong si Jean kung ano ang ibig niyon. Inilahad ng matanda na kasama ang security team ng SW sa isang matagal ng tradisyon at may dangal, marahil sobrang dangal na para sa kanilang kapakanan. Naniniwala sila na ang ginanap na pagdukot kay Yona kamakailan ay maaaring naagapan kahit walang tulong ni Jean. Gayunpaman, sa patuloy na pagunlad ng SW, dumarami ang mga panganib, at kulang sa inobasyon ang kanilang security division. Gusto ng matanda ang tapat na pagsusuri ni Jean sa kanilang kasanayan, at syempre, may kabayaran yun. Labas yung hinga ni Jean, pakiramdam niya'y pahirap lang ito lahat. Tapos ay bumalik siya sa kanyang silid-aralan. Agad siyang binati ni Yona nang pumasok, pero tahasang itinabi niya ito at lumakad papunta sa kanyang upuan habang sinisimula ng guro ang klase para sa araw na yun. Tahimik na umupo si Jean sa kanyang upuan. Iniisip niya ang mga salita ng matandang lalaki, na pagtanto niya na marahil ay namatay na ang ama ni Yona dahil sinabi ng matandang lalaki na nakita niya ang anak nito bago ito pumanaw. Kinuha ang eksena pabalik sa nakaraan. Nakikita natin si Jean bilang isang mandirigmang bayaran, kasama ang lahat ng manggagawa sa lugar na nagtitipon at kumakain. Kumakain si Jean ng isang uri ng baral ng pagkain nang may isang boses na sumigaw sa kanya. Nagtatanong kung paano napunta sa pagiging mandirigma ang isang bata tulad niya. Malinaw na ang taong ito ang ama ni Yona, at pagkatapos niyang makita ang mukha ng ating bata, sinabi niya na hindi niya napansin na ang batang si Jean ay sobrang bata pa. Agad na itinakip ni Jean ang kanyang mukha at naglakad palayo, ngunit inalok siya ng lalaki ng kanyang pinggan na puno ng masarap at nakakagutom na pagkain. Sinabi niya kay Jean na itapon ang basura niya at kumain na lang nito. Sinasabi na mahalaga ang kinakain niya sa kanyang edad. Samantala, nag-uusap ang ibang mandirigma tungkol kung gaano kayaman ang kanilang bagong kliyente at ipinaliwanag kung paano nila itinatayo ang mga kalsada, paaralan, at klinika sa bayan kung saan sila lahat nakabase. Habang nag-uusap sila, tahimik na nakikinig si Jean. Habang siya ay naka-duty sa pagbabantay, lumapit ulit sa kanya ang lalaki, nag-aalok sa kanya ng baral ng tsokolate. Tumingin lang si Jean palayo. Sa huli, bandang gabi, inalok ulit siya ng lalaki ng pagkain. Ngunit si Jean ay tumalikod ulit. Sa isang lalong maulang araw, dala ng lalaki ang isang payong at kumot, ngunit tinanggihan rin ito ni Jean. Isang araw, habang iniimpake ni Jean ang kanyang mga gamit upang umalis, lumapit sa kanya ulit ang lalaking iyon. Sinabi niya na mamimiss niya si Jean at inimbitahan siyang magbisita kung kaya niya dahil sila ay magiging doon pa nang hindi bababa sa isang buwan. Binato ng lalaki ang isang bag kay Jean, ipinaliwanag na may mga merienda at mga pangunahing gamot sa loob. Sa wakas, nagsalita si Jean at nagtanong kung bakit niya ito binibigay lahat. Ito ay nagulat sa lalaki, at nagulat siya na marinig si Jean na nagsasalita ng Koreano. Nagdagdag siya na sinubukan niyang magsalita sa wikang kinagisnan ni Jean at sa Ingles noon, ngunit walang tugon. Ipinaliwanag ng lalaki na binibigay niya ang mga bagay na ito dahil mayroon siyang anak na halos katulad ng edad ni Jean, at siya ay nagpapaalaala sa kanya dito, kaya hindi siya makapigil sa pag-aalala. Mamaya, natagpuan namin ang aming sarili sa isang luging lugar kung saan patuloy ang labanan. Makikita natin si Jean kasama ang kanyang kasamahang mandirigma. Sinasabi sa kanya ng kanyang kasamahan na ang bayan kung saan inatasan si Jean bilang bantay ay nasakop ng isang grupo ng mga naghahasik ng lagim. Ipinaliwanag niya na inaantay nila matapos ang konstruksyon ng mga dayuhang upang magawa nila ang kanilang hakbang. Sa ibabaw ng mga gusali, at karamihan sa mga tao sa lugar ay napinsala. Bigla na lang nagulat si Jean sa pagring ng kampana, at napansin niya si Yona na tumatawag sa kanya, nagtatanong kung libre siya ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nasa lugar sila kung saan nag-aalok si Soju ng pagsisisi at pahiwatig ng pagpapatawad sa personal. Sinabi ni Jean na wala namang kailangan, dahil nauunawaan niya ang dahilan sa likod ng mga kilos nito. Sinabi ni Yona na siguradong tatawanan nito ni Jean, at ipinaliwanag na hiningi sa kanya ng lolo na imbitahan si Jean sa kanyang panig. Agad na pumayag si Jean,
Iniwan ang nagtataka si Yona dahil sa unang pagkakataon ay sumang-ayon siya ng walang pagtutol. Pagkatapos, inilipat ang eksena kay Jie, na diretso ang mga ngipin sa inis. Galit na galit siya na hindi inilalabas ng mga nasasanay na tao ang tunay na pagkakakilanlan ni Jin. Bigla na lamang pumasok ang kanyang manager at sinabi na dumating na ang parehong mag-aaral, kaya nabigla si Jie ng kaunti. Sa silid panlalaki ng SW Corporation, nagsusuot ng uniforme si Jin na aayon sa patakaran ng kumpanya. Nagtanong si Sojo kung paano nakapasok si Jin sa trabaho sa SW Korporasyon. Lumipat ang eksena sa nakaraan, kung saan si Jin ay nagre-review ng mga talaan ng lahat ng security personnel na nagtatrabaho para sa SW Corporation. Sinabi ng matandang lalaki sa kanya na maglaan ng ilang araw kasama ang koponan at ibahagi ang kanyang mga saloobin dahil may mga ayos na ginawa upang tanggapin siya. Dapat medyo madali para kay Jin na makuha ang damdamin ng programa. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jin kay Soju na simpleng nais niyang maranasan kung paano ang maging parte ng security team kaya't napunta siya rito sa trabaho. Nagtataka si Soju kung ibig sabihin nito gusto ni Jin maging bodyguard. Pagkatapos, tinanong ni Jin kung hindi sasama si Soju sa pagsasanay. Sa tugon, ipinaliwanag ni Soju na ang sesyon ngayon ay para sa pangkat 2, at siya ay kasama sa pangkat 3. Idinagdag niya na ang pangkat 3 ay nag-i-escort kay Yona ng eksklusibo, habang ang pangkat 2 ay nag-i-escort kina MS, GA at ang kanyang mga magulang. Lumipat ang eksena sa isang silid pang training kung saan ang lahat ng personnel ay nakaupo sa lupa. Inilapit ng isa sa mga guro si Jin sa lahat, ipinaliwanag na sasama si Jin sa kanila sa mga susunod na araw. Pareho silang nasa klase ni Soju, at pinahintulutan siya ng Pangulo na sumali sa kanilang programa upang matuto sa kanilang larangan. Itinaas ng isang lalaki ang kanyang kamay at nagtanong kung si Jin ba ay siya ay si yung taong nag-handle ng sitwasyon ng pang-aagaw kay Soju. Kinumpirma ng senior na siya nga ang parehong tao. Si Jin ay nagpakilala at nagpasalamat sa lahat sa pagpayag na makilahok siya. Habang nagsisimula ang training ng mga estudyante, nakikita natin si Yona na nakatayo sa itaas, pinagmamasdan ang ating batang lalaki. Inilantad ni Soju sa kanya na narito ang batang lalaki dahil gusto niyang ma-experience kung ano ang pakiramdam na maging bodyguard. O kahit papaano, iyon ang sinabi ni Jin sa kanya. Sa kasalukuyan, ang mga gwardya ay nagtatakbo sa mga koridor, nasa gitna ng kanilang pagsasanay. Habang pinagmamasdan ni Yona ang ating batang lalaki, napapansin din niya ang isang tao sa koridor, si GA kasama ang kanyang gwardya. Labis na nagtataka si Yona kung ano ang ginagawa niya roon. Samantalang si Jin ay tumatakbo sa buong koridor kasama ang iba pang mga sundalo. Ang senior na humahawak sa grupo ay tumingin ng mabilisan sa likod at nakita na si Jin ay nakakasabay ng maayos, kaya naisipan niyang bilisan pa ang takbo, tumatakbo pa ng mas mahigpit. Matapos ang ilang putok, lahat ng mga sundalo ay sobrang hingal na, at ang senior ay tila labis na pagod, parang baka mahihimatay na sa anumang sandali. Ngunit si Jin, wala lang, relaxang pa lang, para bang walang nangyari, simpleng paghinga lang. Inilantad sa atin ng senior, show error, na correct ang kanyang sarili. Parang yata tumakbo sila ng sapat para pasukan ng hangin, pero si Jin ay hindi napagod at tila kayang-kaya pa ang 20 pang putok. Napunta sila sa iba't ibang masusungit na ehersisyo, at walang kupas si Jin sa mga ito. Mula sa gilid, labis na namangha si Yona sa kung paano higitang napapantayan ni Jin ang lahat, iniwan sila sa kanilang pagsumamo. Samantalang si GA ay nagngingisi lang, sinasabi na simpleng training lang ito, at ang team 2 ay malaon ang naiiwan sa batang ito. Habang nakatayo ang ating batang lalaki doon, nagtataka ang matanda kung saan ba nahanap itong bata. Nag-iisip siya kung dumaan na nga ba ito sa pagsasanay noon dahil sobrang galing. Napatunay niya si GA na nakatayo malapit, at biglang napatla ang kanyang mukha nang magkaanggulo sila ng mata ng kanyang bodyguard. Natanto niya na sasama ang loob ni GA at ng kanyang bodyguard mamaya dahil naiwan sila sa batang high school ero. Biglang may isang junior na nagtaas ng kamay at sabi na narinig niya na siya raw ay naging mahalagang bahagi sa pagliligtas ni Miss Yona, kaya nais niyang subukan ang galing ng bata. Nagalit ang matanda at tinanong kung seryoso siya na makipagsapalaran sa isang high school ero, sigaw-sigawan ng kanyang junior dahil sa kabaliwan. Pero nahanap din ng matanda na may katwiran.
Nabigla siya nang mag-volunteer ang bata na lumaban at sabihing hindi siya gaanong naaapektuhan. Wala nang nasasabi ang matanda, kaya kinamot niya ang ulo sa inis at pumayag ng hindi ganang loob. Pinapatawag niya ang mga junior para kumuha ng proteksyon para sa ating bata. Maya-maya lang, nakagear na ang ating bata, at ang kabilang lalaki ay nagsuot din ng gear. Nag-isip si Yona kung okay lang ba ito, at sinabi ni Soju na mahirap sabihin, dahil sa gaano kahusay ang mga kalaban. Kahit si Jie, matindi ang tawa kung mananalo ang high school kid na ito. Nabanggit niya na maririnig niya na ang bata ay may kahangahangang kakayahan sa laban, ngunit siniguro siya ng kanyang bodyguard na hindi pa rin kaya ng mga tauhan niya dahil sa matinding pagsasanay sa lahat ng uri ng combat, bago maging miyembro ng SW. Pinapayuhan ng matatanda ang dalawa na hindi masyadong maging intense, lalo na sa junior, para maging mahinahon sa bata, at pumayag naman ang junior. Pagkatapos ay sinabihan sila ng senior na maging handa, kaya kumilos na ang junior at pinaalala sa ating bata na hindi siya kalaban ng mga taong dating na niyang tinalo, kaya't mag-ingat siya. Hindi nag-react ang ating bata sa pang-iinsulto at umurong lamang sa tamang posisyon. Hindi nakatuwaan ni Jin ang galaw ng sundalo nang saktan niya si Jun. Natapos na ang paligsahan at nagharap si Jin at si Jun para sa workout. Ikot ng ikot si Jin para iwasan ang bawat suntok ng kalaban. Galit na galit si Jun at patuloy na inaabot si Jin sa bawat pasta. Patuloy na nagbobulada si Jun sa mga kakampi ni Jin. Mabilis na kinuha ni Jin ang tsansa upang manalo at tinamaan si Jun. Maganda ang hakbang ni Jin bago siya sumuntok kay Jun. Umiwas si Jun at sumalampak ng maigi. Galit na sumipa si Jin kay Jun at ito ay nagiba. Napahinto ang lahat ng tao sa ginawang galaw ni Jin. Ang makapangyarihang suntok ni Jin ay sumuntok sa mukha ni Jun. Kumalas sa huli si Jin at pansamantala, si Jun ay napaluhod. Samampa ng masamang tuhod sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya ng sugat at unti-unti na siyang bumabagsak sa lupa. Labis na nagulat si Jia sa nangyari. Habang nakatayo si Jin doon bilang malinaw na panalo, habang ang kanyang kalaban ay walang malay sa lupa. Tinanggal niya ang kanyang protectibong gear mula sa kanyang ulo, at nagulat ang mga senior at ibang kawal sa nangyaring pangyayari. Tiniyak ni Soju na inutusan talaga sila na maging mahinahon, pero ang pangyayaring ito ay labis na matindi. Bumangon si Jia, nagtatanong kung ang bata ba ay talagang 19 na taong gulang tulad ng sinabi nila. Samantala, galit na galit ang kanyang bodyguard, dahil ang team dalawang ay bahagi ng kanilang grupo, at hindi siya masaya na makitang isang kawal niya ay nadapa matapos talunin ng isang teenager. Hinatak ng ibang kawal ang kanilang hindi makilos na kaibigan palayo sa lupa, habang si Jin ay nananatiling sentro ng atensyon. Sa oras na yun, walang duda ang senior tungkol sa papel ni Jin sa pagliligtas kay Yona mula sa mga kidnappers. Samantala, binibigyan ng masamang tingin ng bodyguard ni Jia ang kanyang mga kawal. Lahat sila ay naguguluhan, lalo na ang senior, na pawis-pawis na dahil sigurado siyang malaking gulo na ang kanyang kakaharapin. Pagkatapos, isang kawal, si Bomsuk Choi, ay nagtataas ng kanyang. Nag-aalok si Hand na makipagtuos at tumulong kay Jin din. Pinaalala ng nakatatanda sa kanya na talo na sila sa isang bata noon, at ayaw niya ring magmukhang katawa-tawa sa pagkatalo ulit. Ngunit si Bomsuk, puno ng tiwala, sinabi na talagang gustong-gusto niyang makipaglaban kay Jin matapos makita ang kanyang kahusayan. Binanggit ng nakatatanda na hindi pwedeng sabay-sabay na sumalakay kay Jin, ngunit sinabi ni Jin na talagang okay lang siya at hindi pagod. Dagdag pa niya, hindi pa siya masyadong gumagalaw para mapagod. Medyo nababahala ang lahat dahil matapos gapiin ng isa sa kanilang pinakamahuhusay na sundalo, para na niyang sinasabing hindi pa siya pinagpapawisan. Kumunat ang noo ni Soju, tila hindi na siya nagugulat sa ugali ng aming batang si Jin. Sa wakas ay pumapasok na si Bomsuk sa ring, harap-harapan kay Jin. Habang nag-e-extend ng kanyang mga kalamnan, casually niyang tinanong ang aming bata kung saan siya natuto ng paglaban ng ganoon. Tinanong naman ni Jin kung hindi ba magsusuot ng headgear si Bomsuk, sa pagtitiwala ay sinagot ng sundalo na hindi niya kailangan yon. Sinabihan niya si Jin na sige, itapon na niya kung gusto niya. Ngunit nagtatanong lang si Jin para sa kapakanan ng lalaki. Hindi rin siya interesado sa headgear. Kaya itinatapon niya ito, nagulat si Bomsuk at pati na rin si Yona.
Doon nagsimula ang pagsikat ni Bumsok, nagsimulang magyabang, tinatawag si Jin na Kups at sinasabi na gusto niya ang kanyang diwa. Si Jie naman ay mausisa at nagtanong sa kanyang tagapagtanggol kung ano ang palagay niya ang mangyayari ngayong beses. Sagot nito, inamin na nagkamali sila sa pagmamaliit kay Jin noon, pero tiwala siya na kaya nilang talunin siya ngayon. Matindi ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga tauhan, na nagte-training ng buong husay araw-araw. Paano na lang, ang ating binata ay haharap sa pangunahing manlalaro ng koponan ngayong pagkakataon. Si Jie ay ngumingiti, sabik na abangan kung paano haharapin ni Bumsok si Jin. Samantala, nagsisimula ng isipin ng tagapagtanggol ni Yona na baka talaga namang matalo si Jin ngayon. Sa labang walang armas gaya nito, lahat ay umiikot sa lakas ng katawan, at si Bumsok Choi ay isang muskuloso na tao. Hindi natin alam kung anong uri ng mahigpit na pagsasanay ang naging kay Jin, pero walang anuman ang makakapantay sa likas na lakas na dala ni Bumsok. Sa pagsisimula ng laban, puno ng yabang si Bumsok, kumilos at sinuntok si Jin. Subalit si Jin nang mabilis na nakausad lang sa pagtaas ng kamao ng madali. Sumubok si Jin na umatake kay Bumsok, pero hindi ito naglalaro. Agad niyang iniwasan ang atake ni Jin at sinagot ito ng kanyang suntok. Tumilapon din si Jin papunta sa gilid upang iligtas ang kanyang sarili at sumuntok muli, ngunit hinawakan ni Bumsok ang kamao ni Jin at ngumisi. Kinilala niya na mas malakas ang suntok ni Jin kaysa sa inaasahan niya batay sa hitsura nito. Ngunit wala sa interes si Jin sa usapan habang nasa gitna ng laban. Sumuntok siya muli, ngunit nang walang kahirap-hirap itong nasalo ni Bumsok. Binigyan niya ng papuri si Jin sa kanyang perpektong timing, ngunit ngumisi at nang iinis na walang sino man ang makakapagbukas ng kanyang pagtanggol sa simpleng suntok. Ngunit doon siya nagkakamali ng todo. Agad na ipinagulong ni Jin ang kanyang binti at isinagad ito sa hita ni Bumsok. Ngayon ay tuluyan ang nagulat ang mayabang na lalaki, at halos magulat ang mas nakatatanda nang makita siyang makababalik sa laban. Pagkatapos ay sinundan nito ni Jin ng isa pang brutal na sipa sa hita ni Bumsok. Sa puntong yon, tila nabubuwiset na si Bumsok at sumuntok sa galit. Ngunit si Jin nang may kalmadong pagsasalita lamang ay nag-antabay at isinagad ang masakit na suntok sa baba ni Bumsok, sinundan pa ito ng ilang mando na nag-iwan sa mayabang na lalaki na kinakalabit ang kanyang ngipin sa galit. Sumubok si Bumsok na sumuntok kay Jin. Ulit yun, pero napasalag ito ng batang lalaki gamit ang kanyang mga astig na galaw na parang ninja. Pagkatapos, siya'y sumalaksak ng malakas sa lalamunan ni Bumsok, pumapanghinang umubo at dumura ito. Sa isang mabigat na kalabog, bumagsak sa kanyang tuhod ang dating mayayamang lalaki. Ang unang nagulat na mukha na makikita natin ay si Yona, agad na sundan ni Jie at ang kanyang bodyguard. Samantala, si Jin ay nakatayo lang habang ang mayayamang lalaki ay mariing umuubo sa sahig. Namangha ang bodyguard ni Yona sa paraan kung paano pinutol ng may pangstratehiya si Jin ang itaas na depensa ni Bumsok. Sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang tuhod at sa kaagad na pagtira sa leeg, epektibong pinatutupad nito ang agwat sa kanilang pisikal na lakas. Ang iba pang pagsalakay sa mga mahalagang puntos ay lubusang napatitinag ang mga kalamangan ni Bumsok. Pagkatapos, tinanong ni Jin kung may iba pang nagnanais maghabulan, pero maliwanag na walang gustong lumakad palabas. Dito na pumasok ang senior, sinasabi kay Jin na hindi dapat tina-target ang leeg o tuhod kapag nag-eehersisyo. Si Jin, na tila tunay na naguguluhan, nagtanong kung may mga patakaran sa ehersisyo at humingi ng paumanhin kung nasira niya ang alinman dahil wala siyang kamalayan. Paliwanag agad ng senior na wala talagang partikular na mga patakaran, ngunit pakiramdam lang niya na kailangan itong banggitin. Well, sa loob-looban, nararamdaman ng senior na parang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang kahihiyan matapos siyang pagtawan ng isang high schooler. Matapos bantayan ang buong labanan, tiyak na tiyak si Jie na hindi lang dahil sa tsamba kaya nakapagligtas si Jin kay Yona, at nais niyang malaman ang opinyon ng kanyang bodyguard sa bagay na yon. Ang lalaki, nakita naman ng galit matapos niyang makitang bumagsak ang kanyang mga sundalo ng parang langaw, ay pumapayag na mula sa simpleng pagsasanay hanggang sa seryosong labanan, mahusay si Jin sa lahat ng aspeto. Ngumingiti ng buong kasiyahan si Jie at agad na sinasabihan ng lahat na magpatuloy sa susunod na bagay. Nagugulat ang lahat, lalo na si Yona, na walang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Jie roon.
Lumapit si Jie kay Jean at pinaalala sa kanya na dahil narito siya upang mapagtanto ang tunay na mga tungkulin ng seguridad, oras na para makita niya kung paano maging tunay na bodyguard. Nakikinig ng masigasig si Jean habang ipinaliwanag niya na dahil kasama niya ang Team 2, siya ang magbabantay kay Jie, at umaasa siya sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, napagtanto ni Yona kahit malayo pa siya na may masamang balak ang babae na ito. Ang susunod na eksena ay ililipat tayo sa isa sa mga opisina sa loob ng SW Corp, kung saan makikilala natin ang lolo, na sa isang guwapong lalaki. Natutuwa ang guwapong lalaki na si Jean ay nasa parehong klase ni Yona. Ipinaliwanag niya na nalaman niya ang background ni Jean sa kanilang pananaliksik, ngunit nakakagulat pa rin na ang codename na Jean ay talagang batang ito. Dagdag pa ng guwapong lalaki na ang pangalan ni Jean ay lumitaw lamang ilang taon na ang nakakaraan, ibig sabihin mas bata pa siya nang una siyang magkaroon ng pagkilala. Hindi niya maunawaan kung paano magiging pareho ang batang ito sa masungit na individual na kanyang narinig. Ang eksena ay bumalik sa silid ng mga lockers, kung saan suot-suit na si Jean sa tunay na uniforme ng bodyguard, at tila masigasig na nakatingin. Dumating na ang gabi, at dito natin masusulyapan si Diane kasama ang kanyang lolo. Tinanong ng matanda siya kung kasama pa rin daw si Jean sa kanyang mga kaibigan. Bilang tugon, ipinaliwanag niya na kailangan pang asikasuhin ni Jean ang isang bagay kaya't magiging medyo huli siya. Nangangambang si lolo at sinabing hindi dapat nagpapakaligtaan si Jean. Tiwala siya na magiging maayos si Jean, ngunit kung sakaling magkaroon siya ng gulo sa mga sindikato sa kalagitnaan ng gabi, maaaring magkaproblema. Sa susunod na eksena, ipinapakita ang dalawang sinirang kawal na nabalahura bago lumaban kay Jean. Sila ngayon ay sinasabihan ng kanilang pinuno. At ang lahat ay nahihiya matapos masampal ng kabila ni Jean. Galit na galit ang senior at halos lumulutang ang mga ugat niya, at sinasabi niya ng maliwanag na daranas sila ng pagsasanay na hindi pa nila nararanasan. Nahuhulog ang mga mukha ng mga sundalo nang marinig ito, at napakalaking ginhawa ng senior na hindi sila pinagsabihan ng kanilang boss ngayon. Samantala, nabibighani si Yona nang makita niya si Jean na lumalabas na may suot na uniformeng bodyguard, tila nasa paglabas para sa isang date. Tuwang-tuwa rin si Gia nang makita siya, at hindi maiwasang mainggit ng mga tinalo na sundalo sa ating lalaki. Habang lumalabas tayo ng gusali, kasama ni Jean at dalawang iba pang gwardiya si Gia. May iba pang gwardiya rin, na siguradong makakapasok siya sa kanyang marangyang Bentley nang walang anumang problema. Kapag nasa loob na siya, sumunod ang mga gwardiya habang si Jean ay nananatiling nasa labas hanggang sasabihin sa kanya ng senior bodyguard na sumakay na lang sa sasakyan. Sa utos na yun, umupo si Jean sa likod kasama si Yona. Pagkatapos magsakay, napansin niya kung paano laging kasama si Gia ng dalawang gwardiya. Bigla na lang, tinanong ni Gia ang ating lalaki kung nais niya bang magkarera sa pag-awit o pag-arte. Ipinaliwanag niya na isa sa ang entertainment agency ang isa sa mga subsidiaries na pinapatakbo niya, at doon na sila patungo ngayon. Pero si Jean, diretsahang nagsabi na hindi siya interesado. Kaya tinanong niya si Jean kung bakit siya interesado sa pagiging bodyguard. Kaagad nakaamoy ang ating lalaki na baka hindi nila alam ang tunay na dahilan sa kanyang pagsali. Kaya sumunod na lang siya at sinabing gustong maranasan ang buhay bilang bodyguard. Napuri pa siya nito, sinasabi na magaling siya sa trabahong ito. Base sa kung gaano siya kagaling sa training ngayon at kung paano niya napagtatambakan ng mga gwardiya sa Team 2, napahanga siya. Pero nang marinig ng kanyang bodyguard ang pagkatalo ng kanilang Team 2, galit na galit siya, namumula sa galit. Nahihiya siya sa pag-alaala na talo ang kanilang team ng isang high schooler. Sa kabilang banda, ipinunto ni Jean na nanalo lang siya dahil inalisan sila ng pag-iingat ng Team 2. Kinailangan nilang pigilan ang sarili dahil bago lang siya at hindi pa marunong, kaya't may malaking bentahe siya mula umpisa. Kung siniseryoso siya bilang tunay na kalaban, sigurado siyang talo sa parehong duelo. Kinilala ng babae ang sitwasyon, ngunit sa kanyang kalooban, inakala niya mas magiging mayabang si Jean sa kanyang pagtatagumpay. Nagtatrabaho ang mga gwardiya, lumalabas na hindi ganun pala siya. Samantalang, namangha ang bodyguard sa kung paano napakahusay mag-isip ng ating batang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay narating nila ang kanilang pupuntahan. Sa ibang gusali ng SW Corporation, nakikita natin siya na nakaupo sa kanyang opisina,
habang nakatayo sa labas ang ating batang lalaki at senior na bodyguard. Namangha ang senior nang makita niyang matagal nang nakatayo doon ang batang lalaki ngunit hindi man lang nag-aatubiling umayaw. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung saan siya nag-training ng ganon. Ngunit simpleng tinignan lang siya ng batang lalaki at nananahimik. Nagtanong ulit ang senior kung saan niya natutunan ang mga galaw sa sparring session, dahil hindi ito basta-basta magagawa sa swerte lamang. Sa tugon, sinabi ni Jean na natutunan niya ito sa kalsada kung saan siya lumaki. Ito'y sagot na nagpapagulo sa senior bodyguard na hindi inaasahan ang ganung paliwanag. Medyo malapit pa rin sa totoo ang kanyang sagot. Sa susunod na eksena, ipinapakita kung paano niya talaga natutunan ang mga skill na ito sa kalsada. Nakikita natin siya na tumatakbo kasama ang kanyang kaibigan habang bumabagsak ang mga bala mula sa likod. Sumasakyod siya sa mga lubid upang marating ang tuktok ng mga puno sa masamang panahon at humarap siya laban sa mga mahuhusay na sundalo at mamamatay tao. Pero hindi siya natitinag. Kapag lumabas sila ulit, ang kanilang sasakyan ay bumilis sa highway. Tinanong ni Jie kung okay pa ba siya dahil napakatagal ng araw. Sinabi niya na okay lang siya, at napagtanto ni Jie na kakaiba ito dahil ito pa lamang ang unang araw niya sa trabahong ito. Pero kumpirmado niya na ito nga ay unang pagkakataon niya. Samantala, iniisip ng matandang bodyguard kung gaano katipikal ito ng binata natin. Hindi siya nagtanong kahit isang beses simula nang magsimula sila sa ruta, at walang anumang palatandaan ng apektado, kahit nang sadyang hindi sila nag-dinner para subukan siya. Parang alam niya talaga na maaaring mangyari ang mga bagay na ito sa trabaho sa seguridad. Hindi siya umurong mula sa kanyang posisyon hanggang sa sinabihan siyang gumawa ng iba. Bigla, napansin ni Jean ang isang bagay na seryoso na nakalapit. May paparating na truck, at ang driver sa loob ay tila lasing or antok. Mahirap sabihin, pero malinaw na lumabas ng kanyang linya ang truck at diretso itong papunta sa sasakyan nila Jean at Jie. Nagskid ang truck sa kalsada at bumangga sa kanilang sasakyan. Pagdating sa paghinto ng sasakyan, agad magmadali ang mga bodyguards galing sa ibang sasakyan. Naitapo na ang mga airbags. At nakikiusap ang senior bodyguard ng maikli sa likuran, tanungin kung okay si Jie, at ang nakikita niya roon ay nagulat sa kanya. Nakaya ni Jean na yamakap kay Jie, iniligtas siya sa tamang oras upang maiwasan ang pinakamasama mula sa aksidente. Ikinabilib ng bodyguard na agad na nakapag-aksyon si Jean at pinutektahan siya sa saglit bago maganap ang pagbangga. Ngunit bigla namang itinaboy ni Jie ang sarili mula kay Jean at lumayo. Ang isa pang bodyguard ay nagmadali sa kanya, tinanong kung okay ba siya. Ang iba pang mga gwardya ay mabilis na nagtipon sa paligid upang pag-usapan ang nangyari. Isang kanila ang nag-uulat na talagang lasing ang driver ng truck. Idinagdag ng junior guard na tila walang malay ang driver, at kanilang binubunot ito mula sa sasakyan. Sinabihan ng senior guard ang lahat na tawagan ng ambulansya, siguruhing mapaligid ang driver, at alamin ang totoong nangyari sa insidente. Samantala, sa loob ng sasakyang kinasasakyan, tinitigan ni Jie si Jean, na tahimik na nakaupo. Siya'y nagulat at nagtanong kung okay siya. Simple lang na oo si Jean. Ngunit tinukso ni Jie na baka siya'y nasaktan at inirerekomenda siyang sumama sa kanila sa ospital para ma-check up. Sa halip na sagutin ito, nagpaalala si Jean sa kanya na lagi niyang dapat sundin ang isuot ang seatbelt kahit nakaupo sa likod. Mukhang hindi ito ang inaasahan niya marinig sa ganitong kritikal na sandali, kaya wala siyang ideya kung paano mag-respond sa brutal na katotohanan ito. Sa bahay, si Daeon ay abala sa paghahanda ng masasarap na pagkain, at pumasok din si Jin sa living room at nagtanong kung nagluluto siya ng tanghalian. Sinabi niya na niluluto niya para sa lolo, at mag-iipon siya para may makain din ito mamaya. Sabi ni Jin na nasa trabaho na ang lolo. Ipinaliwanag ni Daeon na plano niyang dalhin ito sa trabaho ng lolo, tulad ng madalas niyang puntahan ito roon, pero hindi na nagawa mula nang bumalik ang ating bata sa bahay. Nagdesisyon si Jin na sumama sa kanya at sinarado ang deal na may ngiting nakakaantig. Makalipas ang ilang sandali, sa magulong syudad, nakita natin ang masayang sinalita ni Lolo kasama ang kanyang kasamahan sa trabaho. Banibiro siya ng kasamahan, nagtatanong kung nanalo ba siya sa loterya o ano, dahil napakasaya niya simula nang bumalik mula sa bakasyon. Naguguluhan si Lolo at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Itinuro ng kasamahan na parang sobrang saya niya ngayon.
Naguguluhan si Lolo sa biruan, at nailantad pa ng kaibigan na ang apartment 703 ay nagbigay sa kanila ng konting merienda na pwede nilang hati-hatiin. Pinakiusapan siya na daanin siya pagkatapos ng kanyang shift. Sinabihan siya ni Lolo na darating siya pagkatapos niyang tapusin ang pag-aayos ng mga recycled materials. Habang iniipon ang mga basura sa mga lata, napagtanto ng matandang lalaki na baka masyado na siyang nagpapakasaya dahil sa pagbabalik ni Jean, hanggang sa napansin na ng iba ang kanyang saya. Biglang narinig ni Lolo ang ingay. Nakita niya ang isang lalaking pandak na bigla na lang nagpatigil sa gitna ng kalsada at bumaba mula sa kotse. Sinabi ng isa pang tao sa likuran niya na ilipat na lang ang kotse para hindi hadlangan ang daan, pero itong mayabang na lalaki ay bumaba lang mula sa kanyang sports car na hawak ang 2 disposable glasses. Sa pagmamapang-api, sinubukan niyang pagmumurahin ang kabilang lalaki, sinasabing babalik lang siya pagkatapos nitong itapon ang mga baso. Halata ang takot ng lalaking nasa kotse sa pag-uugali ng pandak. Lumakad papunta siya kay Lolo at inilagay ang 2 disposable glasses sa basurahan, pero sa sobrang kapabayaan ay nasayang lang ito at nagbagsakan sa lupa imbes na sa lata, nag-iwan kay Lolo ng karagdagang trabaho. Para walang tinaglay na basura, agad na naglinis si Lolo sa pinaglagyan ng mga nabasag na baso. Sa kabilang banda, ang kasintahan ng pandak, na nasa kotse pa rin, ay nagsabing, sinabihan ng Lolo ang nobyo na itapon ang basurahan. Hindi naman naginip si nobyo, kaya't kinuha niya ang basurahan at itinapon mula sa malayo, hindi na naglakad pa patungo sa basurahan. Hindi inaasahan, si Lolo ang naglinis sa kalat na iniwan ng mga hindi maayos na magkasama. Biglang nagmamaneho palabas si Thug, at habang si Lolo ay abala sa pag-aayos ng basura sa tamang lugar, kinig niya ang pamilya na dumating upang bisitahin siya. Masaya si Lolo sa pagkikita sa kanyang mga anak, pero itinanong pa rin kung bakit sila nandito. Nagsabi ang mga anak na dinala nila ang tanghalian para sa kanya, pero pinipilit niyang hindi na dapat sila nag-abala. Pwedeng bumili na lang siya malapit. Tumingin si Dayon sa paligid at napansin na iniayos ni Lolo ang recycling. Pumayag siya, sinabing mas mabuti ng alagaan ito bago ito magtambak at lumala. Inalok ng maganda girl na tumulong sa trabaho, pero sinabihan agad siya ni Lolo na hindi na kailangan niyang makumo ang damit. Ngunit si Dayon, handa na at tinanggal ang kanyang pag-aalala, sinabing ay lalaban na lang niya ang mga ito mamaya. Kaya nagsimula silang mag-ayos ng basura, habang ang ating bayani ay nakatayo sa likod, nangingiti na masaya sa pagsasama-sama ng pamilya. Matapos ng ilang sandali, nakikita natin ang mga babaeng namumula habang tinitingnan sa isang tiyak na direksyon. Hindi nakakagulat kung hinahangaan nila ang kislap ng mukha ng ating binata. Sa likod, napapansin natin si Mr. Cha at ang kanyang tauhan, na wakas nang inilabas mula sa ospital at lumalabas mula sa kanyang apartment. Biglang nagising si Mr. Cha nang magluwakan ang kanyang mata sa harap at napagtanto ang binata na nag-aayos ng mga basura, at walang ideya kung ano ang kanyang ginagawa roon. Nakilala ng tauhan ni Cha ang matanda at na-realize na siya ang lolo na kanilang nakita noong sinundo nila ang bata. Nang marinig ito, agad namuo sa isip ni Cha at natanto na ang babae ay dapat na kapatid ng binata. Sa pagmamasid sa binata nang umingiti ng malumanay, natagpuan ni Cha na kamangha-mangha na alam pala niyang ngumiti, at sa wakas ay nakita niya na tunay ngang tila isang karaniwang teenager siya. Pinapayuhan ng tauhan na lumapit at bumati, ngunit hindi pumayag si Cha. Sinasabing karaniwan ay nasasayang lang ang sandali kapag ganoon. Sa halip, nagpasya siya na mag-ambag para sa kainan. Makikita natin pagkatapos ang masayang pamilya na kumakain ng tanghalian sa parke. Ang tatlo ay masayang namamasyal. Nang makaraan ang ilang sandali, natapos na sila sa pagkain at kwentuhan. Nilalabas ang palm ni Dayan at nagpasya silang umalis. Sa pagdating ng hapon, tapos na rin ang matandang lolo sa kanyang tungkulin at naglakad patungo sa kanyang bahay habang nagngingitian ng magiliw. Makikita ng lolo ang parehong kotse ng Corvette na kanyang nakita kanina sa tanghali nang dumating ang tulisan upang itapon ang basura. Lumapit ang matandang lalaki sa tulisan at ipinaalala sa kanya na bawal mag-park doon sapagkat ito ay humaharang sa daan at nagdudulot ng peligro para sa mga bata, kaya inirerekomenda niya na mag-park ito sa lugar ng sasakyan. Ngumisi ang tulisan at nagtanong kung bakit siya dapat makinig sa isang matandang tulad niya. Malinaw na sinasabi nito na siya ay magpapark ng kanyang sasakyan kung saan niya nais.
Sinubukan ng matandang lalaki na makipag-usap sa kanya, ngunit ang babaeng bughaw sa tabi ng tulisan ay nanghahamon sa kanya. Sinasabi na siya ay isang bantay lamang at nagtataka kung gusto niya ba talagang masipa sa trabaho. Panatag na ngumiti ang matandang lalaki at maayos na ipinaliwanag na nalalaman niya na binabayaran siya ng mga residente, kaya't hinihiling niya sa kanila na mag-park sa ibang lugar upang maiwasan ang abala sa iba. Nagtatawanan ang tulisan at sinabing hindi siya magpa-park sa maliit na paradahan sapagkat kung may iba pang sasakyan na magisgasan ng kanyang sasakyan, sino ang magbabayad sa pinsala? Iniwan na walang sagot si Lolo, at ang bughaw na babae ay nangingisi ang babae, nag-aalinlangan kung kaya ni Lolo ang bayad para sa kotse. Nang maganap ito, hinawakan ni G. Chaslaki ang kawatan sa leeg mula sa likod. Sa mapanakot na tono, itinanong niya kung wala bang modo ang kawatan sa pakikitungo sa nakatatanda. Ang kawalang hiyang ulo'y nanghihina at gustong malaman kung sino ang nasa likod niya. Si Chaslaki yumuko nang may mukhang makapangyarihan at simpleng itinanong kung bakit niya gustong malaman ito. Napakatakot na kinakabahan ang kawatan sa tingin na ibinibigay sa kanya ni Chaslaki. Hinatak ng alalay ang kawatan palayo at sinabihan itong tumahimik at magpalipat ng kotse. Malinaw niyang ipinahayag na kung sakaling mahuli niya itong nanggugulo sa ginuumuli, siguradong pareho silang paparusahan. Pabilisan namang sumakay sa kanilang kotse ang nakasusukang mag-asawa at umalis na parang kidlat. Ngumiti si Chaslaki sa matandang lalaki at nagtanong kung okay lang siya. Si Lolo, hindi sigurado kung paano sumagot, simpleng nagsabi ng, "Salamat." Sinabi ng lalaki kay Lolo na si Jean ay kaibigan niya at nakita niya si Jean na nagtatrabaho kasama ang matanda kanina. Nabuhay ang kaisipan ni Lolo at naalala niya na ito ang lalaking nagpunta sa kanilang bahay dati para makipagkita kay Jean.